Kamusta mga kalihim? Ren nga po pala, ang narrator po sa likod nitong channel. Bali may shoutout po tayo after ng stories. So simulan na po natin ang kwento. Magandang araw po sa inyo at sa lahat po ng tagapakinig ng Itim na Lihim. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Erica. Bagong nurse pa lang ako noon sa isang private hospital sa Quezon City. Kakapasa ko lang po ng board exam at sobrang excited ako magsimula sa unang trabaho ko. Bale, na-assign po ako sa neuro ward sa 4th floor ng ospital. Sa unang linggo ko pa lang, may mga naririnig na po agad akong kwento mula sa mga senior nurses ko. Isang gabi, habang nag-aayos kami ng chart sa nurse station, napunta po yung usapan sa mga kakaibang karanasan sa ospital. Sabi po ni Ate Glenda na may nagpapakita raw doon tuwing madaling araw. Napangiti na lang po ako sa kanya. Nagtanong po ko kung sino. Sabi po niya, si Lola Nena daw. Tawa lang po yung isinagot ko nun sa kanya. Kasi ayon daw po sa kanila na yung dating pasyente raw na si Lola Nena ay patay na daw maraming taon na ang nakalipas. Minsan daw, nakikita raw siya nakatayo sa dulo ng hallway ng 4th floor. Pero po pag may mga ganong kwento, hindi po ako naniniwala. Kasi sa isip ko, epekto lang po yun ng puyat at stress sa trabaho. Isang gabi, ako po yung naka-assign sa isang pasyente sa pinakadulong kwarto ng ward. Bale, bandang 3:00 po ng madaling araw noon. Tahimik na po ang buong floor. Halos lahat po ng pasyente, tulog na. Habang naglalakad po ako sa hallway dala ang BP aparatus at clipboard, bigla pong kumurap ang ilaw sa kisame. Bale, isang beses lang po yon. Tapos hindi ko na po pinansin at nagpatuloy na lang po sa paglalakad. Pero maya-maya, may napansin po kong figura sa dulo ng hallway. Akala ko po nung una na pasyente lang. Pagtingin ko, isa po yung matandang babae na nakatayo, naka-hospital gown at hindi gumagalaw. So huminto po ako. Tinawag ko po siya. Sabi ko, "Ma'am?" Pero hindi po siya sumagot. Habang papalapit po ako noon, napansin ko na kakaiba po yung itsura niya. Pagtingin ko, sobrang putla po niya, na para bang bangkay na po yung kulay ng balat niya at nakatitig lang po siya sa akin. Hindi po kumukurap yung mga mata niya at hindi rin po gumagalaw. Para po siyang na-estatwa. Bigla pong kumurap ulit yung ilaw. Saglit lang po yun. Tapos pagbalik po ng liwanag, wala na siya. Napansin ko na wala namang pong tao sa hallway. Wala rin pong pintong bumukas. Wala rin po ako narinig na tunog ng yabag. Parang bigla na lang po siyang naglaho. Doon na po ako nang hilakbot. Pero pinilit ko pong maging kalmado ng oras na yon. Bale, tinapos ko na lang po yung trabaho ko at bumalik na po sa nurse station. Hindi ko na po sinabi kahit kanino ang nangyari. Baka kasi isipin nila na gumagawa lang ako ng kwento. Kinabukasan po nun, Sir Ren, naka-night duty po ulit ako. Pinipilit ko pong kumbinsihin ng sarili ko na baka dala lang po ng pagod noong nakaraang gabi. Bandang 2:00 po ng madaling araw, nagre-review po ako ng patient chart sa nurse station. Tahimik na po ang paligid nun. Tanging ugong lang po ng aircon at tunog po ng mga monitor ang maririnig mo. Habang nagtatype po ako sa computer, may naramdaman po kong kakaiba. Para pong may nakatingin. Dahan-dahan po kong tumingala, Sir Ren. At doon ko po siya nakita. Nakatayo po siya sa kabilang dulo ng labi. Yung matandang babae na naka-hospital gown, na maputla at nakatitig na naman po sa akin. Bigla po ako nanigas sa kinauupuan ko noon. Hindi po maalis yung tingin ko sa kanya. Na para bang bigla pong bumigat yung buong katawan ko. Maya-maya,
May narinig po akong boses. Erika? Napalingon po ako. Paglingon ko, si Ate Glenda lang po pala. Bali kagagaling niya lang sa kabilang ward nun. Tanong niya po sa akin kung ayos lang ba daw ako kasi napansin niya na namumutla ako. Pagtingin ko po uli sa labi nun, wala na po yung pasyente. Pagkatapos po nun Sir Ren, hindi ko na po muling nakita yung matandang babae. Pero hindi ko po makalimutan yung mukha niya. Bale makalipas po ang ilang buwan, habang nag-aayos ako ng lumang record sa stockroom, may nakita po akong lumang litrato na nakasama sa mga dokumento. Larawan po yun ng isang pasyente na nakuha pa maraming taon na ang nakalipas. Nang makita ko po yung mukha niya, nanlamig po ako. Kasi siya po yung pasyenteng nakikita ko. Yung matandang babae. Pareho po yung mukha niya sa litrato, pati yung mga mata. Sa likod po ng litrato, may nakasulat po na pangalan. Ang nakasulat, Lola Nena. May petsa pong nakalagay doon, na ang nakalagay, mahigit 10 taon na siyang patay. Matapos po ng pangyayaring yun Sir Ren, lumipas po ang 1 taon. Bale lumipat na po ako ng ibang ospital. Hindi naman po ako lumipat dahil sa multo. Dahil naisip ko na mas maganda po yung offer sa akin. Simula po nun Sir Ren nung malipat ako, hindi ko na po siya nakita ulit. Matagal niyo na po akong tagapakinig Sir Ren. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jepoy. Ako yung tipo ng tao na hindi po tumatanggi kapag may inuman. Kahit saan pa yan, basta may tropa at may alak, madalas present po ako. Nangyari ito noong nakatira pa ako sa probinsya namin sa Bulacan. Isang hapon, naglilinis po ako ng motor sa harap po ng bahay nang dumaan po yung kababata ko na si Carlo. Tinawag po ko ni Carlo noon. Sabi niya, "Pare, tara mamaya, birthday ni Kuya Marco." Nagtanong po ko kung saan. Sabi po niya, doon daw sa likod bahay. Simple lang daw yung selebrasyon. Inuman lang daw. Matapos noon, wala na po akong ibang tinanong. Tapos pumayag na po agad ako. Bandang 5:00 Sir Ren, sabay kaming pumunta sa bahay ng pinsan niya. Pagkapunta po namin, masaya po yung salo-salo. Meron po dong inihaw na manok, liyempo, may nagbibidyoke. At syempre, may maraming alak. Habang lumalalim na po ang gabi, napaparami na po yung kwentuhan namin. Bale nagkukulitan na po kami tungkol sa kalokohan namin noong kabataan. Bandang 10:00 po ng gabi, medyo nararamdaman ko na po yung tama ng alak. Hindi naman po ko lasing na, pero ramdam ko na po na medyo mabigat na po yung katawan ko. Maya-maya, tumayo po ako. Sabi ko, naiihi lang ako. Sabi po ni Carlo, na doon daw sa may tabi sa may likod. So naglakad po ako papunta sa likurang bahagi po ng bakuran. Tahimik po doon. Medyo madilim po kumpara sa lugar kung saan kami nagiinuman. Meron po dong malaking puno ng mangga, malapit po sa may bakod. Matagal ko na pong nakikita yung punong yon at kilala po yun sa lugar namin dahil sa sobrang tanda na po nun. Habang nakatayo po ko roon Sir Ren, napatingala po ako sa mga sanga. Hindi ko po alam kung bakit ko ginawa yon. Siguro dahil napansin ko na parang may kakaiba pong anino sa itaas. Noong una, inisip ko na baka malaking sanga lang. Pero habang nakatitig ako, napansin ko na parang may kakaibang nakaupo roon. Para po siyang tao. Doon na po napakurap yung mga mata ko. Pagtingin ko ulit, naroon pa rin. Nakatungo po siya. Nakaupo sa makapal na bahagi ng sanga. Hindi ko po maaninag ng maayos ang mukha dahil madilim po doon. Pero malinaw po na hindi yun sanga at hindi rin po yun ibon.
Kasi sobrang laki po nun kumpara sa normal na tao. Tahimik lang po yun at hindi gumagalaw. Habang nakatitig ako, dahan-dahan pong naangat ng ulo yon. Pakiramdam ko nun, direkta po yung nakatingin sa akin. Doon na po ako kinabahan, Sir Ren. Hindi ko po maipaliwanag kung bakit. Wala naman pong ginagawa yon. Pero hindi po yun bumababa. Pero may pakiramdam ako na dapat hindi ako naroon. Na para bang naiistorbo ko yung lugar niya. Bigla po ako napaatras. Pagkatapos ay mabilis po akong naglakad pabalik sa bahay. Hindi ko na po tinapos yung inuman. Nagdahilan na lang po ako na masama yung pakiramdam ko at umuwi ako. Kaya kinabukasan, pinagtatawanan pa ako ng mga kaibigan ko. Naakala po nila na nalasing ako agad. Bali hindi ko na lang po ikinento sa kanila yung nakita ko kasi ayoko na pong pag-usapan yon. Makalipas po ang ilang buwan, may nakausap po akong matandang kapitbahay na matagal nang nakatira doon. Habang nag-uusap kami, napunta po yung usapan namin sa malaking puno ng mangga. Bigla po siyang natahimik. Pagkatapos, sinabi niya po sa akin na marami na raw nagsasabing may nakikita daw sila doon kapag gabi. Hindi niya na po idinetalye yung sinabi niya at ayoko na rin pong malaman. Hanggang ngayon, Sir Ren, nakatayo pa rin po yung punong yon. Pero paminsan-minsan, napapatingin pa rin po ako sa lugar na yon kapag napapadaan ako. Pero hindi na po ako tumitingin sa mga sanga. Dahil may pakiramdam po ko na baka may makita ko ulit doon. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Rudy. Matagal na to nangyari. Noong naka-assign pa ako bilang security guard sa isang lumang department store sa Iloilo City. Matagal nang nakatayo ang gusaling yon. Ayon sa mga matatandang empleyado, dating sinihan daw yun noong dekada 70 bago ginawang department store. Bale 3 taon na ako nagtatrabaho roon, kaya kabisado ko na halos bawat sulok ng building. Kaya hindi po ako basta-basta naniniwala sa mga kwento ng multo. Noong gabing yun, Sir Ren, panggabi po yung duty ko. Bandang 1:30 po ng madaling araw yon. Bali nagra-rounds po ako nun sa second floor, kung saan naroon po yung jewelry counters at accessory section. Tahimik po yung buong palapag nun, Sir Ren. Patay na po ang karamihan ng ilaw at emergency lights na lang po ang nakabukas. Habang naglalakad ako, may napansin po akong tao sa loob ng isang jewelry counters. Bali babae po siya. Nakatayo po siya sa likod ng glass display. Nakatalikod po siya sa akin. Doon na po ako napahinto. Sarado na po ang buong department store noon. Kaya imposible po na may customer pa sa loob. Tinawag ko po siya. Sabi ko, "Ma'am?" Pero hindi po siya sumagot. Inilawan ko po siya gamit yung flashlight ko. Dahan-dahan po siyang lumingon sa akin. Bigla pong nanlamig yung buong katawan ko. Kasi pagtingin ko sa kanya, may butas po siya sa gitna ng noo niya. May dugo po sa mukha niya at leeg niya. Tapos, maputlang maputla po yung balat niya at nakatitig lang po siya sa akin. Hindi rin po siya gumagalaw. Hindi rin po kumukurap yung mga mata niya. Parang hinihintay niya lang po na makita ko siya. Hindi ko po alam kung gaano katagal ako nakatayo roon. Pero nung isang saglit na mapakurap po yung mata ko, bigla po siyang nawala. Napansin ko na wala pong tao sa loob ng counter. Wala rin po ako nakitang bakas ng dugo. Wala pong kahit anong nandun na para bang wala pong nangyari. Bigla pong tumunog yung radyo ko. Tanong po ng kasama ko na si Mang Bert, "Rudy, okay ka lang ba?" Sagot ko po sa kanya, napababa na ako. Pagdating ko po sa security office, ikwento ko po agad sa kanya yung nakita ko. Tahimik lang po siyang nakikinig sa kwento ko. Pagkatapos po nun, tumingin po siya sa akin. Sabi niya,
kung saan ko daw nakita. Sagot ko po noon, sa jewelry section. Doon na po siya napabuntong hininga. Sabi niya sa akin, napangatlo na daw ako sa mga nagsabi daw sa kanya. Napakunot noon na lang po ako noon. Doon niya na po ikinuwento ang isang insidente na nangyari maraming taon na raw ang nakalipas. Ayon po sa kanya, na may dating empleyado raw sa department store na nadamay daw sa isang holdapan. Closing time daw noon nang pasukin ng armadong lalaki ang jewelry section. Nagkaroon daw ng komosyon noon. Sa gitna daw ng gulo, tinamaan daw ng bala sa noo ang isa sa mga sales lady. Matapos noon, hindi na daw siya umabot ng buhay sa ospital. Mula daw po noon, may ilan ng empleyado at guard na nagsasabing nakakita raw sila ng babae na nagpapakita raw sa parehong lugar. Palagi raw tahimik yon at nakatitig. Tapos may sugat daw palagi sa noo. Hindi ko po alam kung totoo ang lahat ng yon. Pero simula ng gabing makita ko yon, iba na po yung pakiramdam ko tuwing dumadaan ako sa jewelry section. Para bang may nakamasid po, Sir Ren. Para bang may kasama ako naglalakad, kahit wala naman po ako nakikita. Matapos noon, hindi na po siya nagpakita ulit. Magandang gabi po sa lahat. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Rex. Noong bata pa ako, tuwing undas, lagi po akong sinasama ni Mama sa sementeryo para dalawin po yung puntod ni Papa. Hindi ko na po siya nakilala dahil namatay po siya sa aksidente noong ipinagbubuntis pa lang ako ni Mama. Kaya po pag-araw ng patay, may tradisyon na po sa aming mag-ina na magpunta po roon sa sementeryo. Puno po lagi ang tao sa sementeryo. May mga naglilinis po ng puntod. May mga naglalagay po ng bulaklak. At may mga nagdarasal po para sa kanilang mga mahal sa buhay. Habang abala po si Mama sa pag-aayos ng kandila sa puntod ni Papa, nagpaalam po ko sa kanya. Sabi ko po noon, "Ma, iikot lang po ako saglit ha." Sagot niya po sa akin na huwag raw akong lalayo. Tumangulang po ako at naglakad na po noon. Noong bata pa ako, Sir Ren, likas na po sa akin yung pagiging mausisa. Mahilig po akong sumilip sa mga lugar na hindi ko pa po napupuntahan. Kaya habang naglalakad po ako sa pagitan ng mga puntod, napadpad po ako sa pinakadulong bahagi po ng sementeryo. Yung pinakadulo po ng sementeryo, mas tahimik po doon. Mas kaunti po ang tao. Doon ko po napansin ang isang lumang bahay na yari po sa kahoy at yero. Mukha po yung matagal nang walang nakatira. May bahagi po ng bubong na kinakalawang na. At yung mga bintana po noon ay halos hindi na po maisara ng maayos. Naisip ko na baka dating tirahan yun ng caretaker. Kaya lumapit po ko ng kaunti. Paglapit ko, napansin ko na tahimik po yung paligid. Wala rin po ko naririnig, kundi yung hangin lang at mga boses ng mga taong nasa malayo. Habang nakatingin po ako sa bahay, may narinig po kong mahinang kalabog mula sa bubong. Parang may mabigat po na bagay na gumalaw nun. Napatingala po ako, Sir Ren. Noong una, akala ko pusa lang. Pero may nakita po ko maitim na hugis na nakadungaw sa gilid ng bubong. Hindi ko po maaninag ng maayos dahil po natatamaan po yun ng sikat ng araw ng mga mata ko. Doon na po napukurap yung mata ko. Pagtingin ko ulit, nandoon pa rin. Nakahinto lang po yun. Parang nakaupo lang po siya. Parang nakatingin po sa akin. Hindi ko po may paliwanag kung ano yun. Kasi hindi po siya mukhang tao. Pero hindi rin po siya hayop. Habang nakatitig po ako, pakiramdam ko na parang bigla pong bumibigat yung dibdib ko. Na para bang may kung anong mali. Para bang hindi ako dapat naroon. Bigla po akong kinabahan. Yung klase po ng kaba ko, hindi ko po maipaliwanag kahit wala naman pong nangyayari noon.
Doon na po ako napaatras. At sa mismong sandaling yon, parang may gumalaw po na maitim na hugis. Bahagyang paggalaw lang po yon, pero sapat na po para tumakbo ako. Hindi na po ako lumingon. Diretso po akong tumakbo pabalik kay mama. Pagdating ko po sa kanya, hingal na hingal po ako. Nagtanong po siya kung anong nangyari. Hindi po agad ako nakasagot. Pakiramdam ko po noon, nanginginig na po yung buong katawan ko. Pag-uwi po namin, nilalagnat na ako. Bali mataas po yung lagnat ko buong gabi. Paulit-ulit ko po napapaginipan yung lumang bahay at yung maitim na hugis sa bubong. Kinabukasan po, Sir Ren, dinala po ko ni Mama sa isang matandang magtatawa sa kabilang barangay. Matapos po kumatawas, sinabi niya po kay Mama na may nakita raw ako na ibang nilalang. Hindi ko na po maalala yung iba niya pang sinabi nung mangtatawas. Ang malinaw lang po sa akin ay gumaan po yung pakiramdam ko pagkaraan po ng ilang araw. Mula po nun, Sir Ren, hindi na po ako pinapayagang gumala nang mag-isa po sa sementeryo. Matapos nun, hindi na rin po ako bumalik sa lumang bahay na yon. Lumipas po ang maraming taon, Sir Ren. May sarili na po akong trabaho at pamilya ngayon. Pero tuwing undas, sumasama pa rin po ako kay Mama para dalawin si Papa. Nandoon pa rin po yung lumang bahay sa dulo ng sementeryo. Pero mas luma na po yon kaysa dati. Sa tuwing napapadaan po ko roon, Sir Ren, hindi ko po maiwasang mapatingin. Pero hanggang ngayon, hindi na po ko lumalapit roon. Bago po tayo matapos, nagpapabati po pala ang ICT team ng Parañaque City College na si Ivan, Jaran, Johans, Doc Wilson at kay Boss James daw po. Nagpapabati rin po pala si Ma'am Shinin at kay Ma'am Sheena ng Las Piñas. Bale, nagpapabati rin po pala si Sir Dave, ang pinakapoging narrator po ng PNT Stories. When po kaya siya magpe-face reveal? Baka naman, Sir Dave. Lastly, binabati ko rin po ang lahat ng silent listener natin dyan. Bale, dito na po matatapos yung mga pagbate. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na mga kwento. Paalam.